Good morning po sa ating lahat. Good morning! Pakilakasan po sa pa. Good morning po sa ating lahat. Good morning! Hallelujah! Praise God! Magandang umaga po sa ating lahat. At maraming salamat po dahil dito na naman tayo nagkakaisa para sa ating mahal na Panginoon. Yes, Na ating sasambahin at ating pupurihin na siyang nag-iisang tunay na Diyos na buhay. Amen. Salamat sa lahat at inuuna natin ang Panginoon. And good morning po sa ating lahat. Bless morning po sa ating lahat. At lalo na po sa mga ating mga nanonood via live. Maraming salamat po sa laging pag-join sa amin. And maraming salamat po sa laging walang sawa na nanonood at don't forget po sa comment, share, and dahil ang salita po ng Diyos ay malayo pumarating niya, marami pa pong gustong makinig na salita ng ating Panginoon. Na kailangan po natin mag-share ng salita ng ating Panginoon. Dahil na po sa ating service at magkakaisa po tayo para sa ating Panginoon. At ngayong umaga po ay may mangyayari na magandang maganap ngayong araw na to. Kasi makikita tayo ng first time natin marinig ang ating pastor, Stanley Abona. Praise the Lord. We are excited, Pastor. And babasahin ko na po ang tayo ngayong umagang to. Para po tayo, mamaya may Father's Day celebration po tayo. And ang unity prayer po kanina ay si Regina Viloria. Ang wala pong ibang MC ngayong umaga, kundi ang madaldal na po si Angela. At ang pag-worship po natin ay walang iba kundi si Sis Gemma Obra. At ang ating opening prayer po ay si Marie Carmen Langit. And our scripture reading is si Sis Rosemary Lorenzo. And our worship leader is Sister. Walang iba kundi ang kaboses ko na si Maria Valderas. At ang ating word po mamaya ay ipakilala po natin ang nag-iisang asawa ni Pastora Joy. Stanley Habon. Kaya alam mo yung tayo po natin, simulan na po natin ang ating service this morning. And God bless po sa lahat. Amen. Amen. Tumayo po tayong lahat. At ihanda natin ang ating sarili para sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Simulan po natin sa paglapit sa ating Diyos. Amen. Yes, hallelujah, Lord God. Lord, salamat po, Lord God, sa araw na ito, Panginoon. Lord, Ikaw ang manguna sa amin, Panginoon. Holy Spirit, we acknowledge you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay, mula sa aking pagmulat, hanggang sa pag-ibig, aawitin mo ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, Ika'y mabuti magpahay dahil hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo, siyang gabay sa kasakitan, at nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, o Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang
awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kahit kapag sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. 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 Buong buhay ko'y ialay ko lahat para sa'yo. Kahit pa sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggang ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Yes, hallelujah, Lord God. Awitan namin, Panginoon, ang iyong kabutihan. Lord God. Salamat, Lord God, sa iyong kabutihan, Panginoon. Salamat, Lord God, sa buhay na walang hanggan na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Lord, salamat, Lord, sa iyong katapatan, Panginoon, sa amin, Panginoon. Salamat, Lord God, sa lahat, Panginoon. Wala kaming ibang may tataas, Panginoon, kundi ang iyong pangalan mo, Panginoon. Dahil ikaw lang po, Panginoon, ang aming Diyos na buhay sa aming mga buhay, Panginoon. Wala kaming kaya, Panginoon, kung wala ka sa aming buhay, Lord God. Dahil ikaw, Lord God, ang kailangan namin, Panginoon. Sa iyo lamang ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Tayo po'y manalangin, dali natin ang presensya ng ating mga Panginoon. Lord, maraming salamat po sa umagang ito at kami po ay pinag-tipon mo sa iyong banal na tahanan. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa po sa amin. Lord, maraming salamat din po sa mga buhay ng aming mga kapatid, ng aming mga pastor, na at mga tatay na nagdidiwang sa araw na ito. Lord, dinadalain ko rin po ang buhay ng mga tumayo, tatayo sa harapang ito. Mula po sa inyong mga awit, mga musician po, at ang iyong mga dancers po. Dinadalain ko po na ikaw po ang manguna sa kanila, sa amin, sa bawat gabi at tindak ng aming mga paa, Lord. Ikaw po ang manguna sa amin. Ganun din po ang bibigay ng iyong salita na si Pastor Lek. Ikaw po ang manguna sa kanya, bigay niyo po siya ng wisdom, knowledge po, at ikaw lamang po ang, salita niyo lamang po ang may hayag na kanyang mga bibig, Lord. Lord, maraming salamat po sa umagang ito, at sa iyo po lagi ang papuri namin at pagsamba, pasasalamat. Ikaw lamang po, Jesus. Maraming salamat po, and we love you po. Maraming salamat din po sa pag-iingat nyo. Sa lahat ng blessing, sa lahat ng aspetong pinagkakaloob na nyo sa amin, Lord. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Okay.
Magandang umaga po sa ating lahat. Ang scripture reading po natin ngayon ay mababasa sa libro ng Salmo 105, verse 1 to 5. O magpasalamat kayo sa Panginoon, kayo'y magsitawag sa kanyang pangalan. Ipabatid niyo ang kanyang mga gawain sa mga bayan. Magsiawit kayo sa kanya, magsiawit kayo sa kanya sa mga papuri. Salitain niyo ang lahat ng kanyang kagila-gilalas na mga gawain. Lumalhati kayo sa kanyang banal na pangalan. Magagalak ang puso nila sa pagsisihanap sa Panginoon. Hanapin niyo ang Panginoon at ang kanyang kalakasan. Hanapin niyo ang kanyang mukha magpakailanman. Alalahanin niyo ang kanyang gila-gilalas na mga gawa na kanyang ginawa. Ang kanyang mga kababalaghan at ang mga kahatulan ng kanyang bibig. Purihin ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amen. Yes, purihin po ang Diyos. Amen. Tayo kayong lahat ay nagagalak na magpuri sa araw na ito. Amen. Tayo po ba ay may kasiyahan sa ating mga puso? Tayo po ba ay may kagalakan at may lakas para magpuri sa ating Panginoon? Amen. Hallelujah. Araw-araw po tayong magpupuri at sasamba sa Diyos. Hindi lamang po sa araw na ito. Amen. Yes, sama-sama po tayong magpuri. Woo! Araw-araw. Amen.
lumundag, umiyak, pumalakpak, umindak, lumundag, at umiyak. Naroon na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Naroon na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Yes! Hallelujah! Hallelujah! Sa nag-iisang Diyos na aming sinasamba, pinapapurihan, pinapasalamatan. Ikaw lamang po, Jesus. Amen. Ikaw po ay nag-iisa. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat. At wala pong mahirap sa iyo, Panginoon. Lahat ng bagay, Panginoon, sa mga oras na ito ay aming idinudulog sa iyo, O Diyos. Wala kang katulad, wala kang kapantay. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat. At sabi mo nga, ano nga bang mahirap sa akin? Wala pong mahirap sa Diyos. Amen? Kaya po, sa mga oras na ito, kung meron po tayong ninanais, dinudulog sa Panginoon, idulog po natin ito na may pagpapakumbaba, pasasalamat, at pagsamba. Amen? Wala pong mahirap sa Diyos. Alalahanin po natin, mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen. Higit pa sa ating kailangan, sa ating mga karanasan, sa ating kaisipan, ang Diyos ay higit sa lahat. Amen? Awitin po natin ito. Walang mahirap sa iyo, O Diyos. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Yakasan, minsan na hindi ka nagkulang, minsan na hindi nakulang, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di man nangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di man nangamba sa piling mo. Wala
higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin. Kaya mong gawin. Kaya mo. Hallelujah. Higit sa aking kalakasan, minsan ay hindi ka nagkulang. Nagkulang. Hallelujah. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo. Di manangamba sa piling mo. Bawat araw ko, bawat araw ko ay hawak mo. Di manangamba sa piling mo. Yes! Walang mahirap sa'yo, Panginoon. Sa mga oras na ito, Panginoon, lahat ay aming inudulog sa'yo, O Diyos. Lahat ay kaya mong gawin, Panginoon, para sa amin, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Woo! Praise you, Father! Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang mahirap sa'yo, Diyos. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Purihin ka, Ama. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap, walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Woo! Sa iyong yakap, ako'y di na bibitaw. Sa iyong tawag, laman ng puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat, hindi man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ikaw mo, nasa akin ay nais mo. Di ko inakala ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, ilawan ang aking pangalan. Hindi ang kasalanan ko, kahit di kailangan. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ng puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat, kahit di na ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ng puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat, kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa
ako iniwan, kahit ako ay hindi karapat-dapat. Pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus, tinapos mo lahat. Sa iyong yakap, ako'y di na bibitaw. Sa iyong tawag, laman ang puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ulitin natin, church. Sa iyong yakap. Sa iyong yakap, ako'y di na bibitaw. Sa iyong tawag, laman ang puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di na bibitaw. Sa iyong tawag, laman ang puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Oh, Jesus. Yes, Lord, oh, Jesus. Hindi man kami karapat-dapat, Panginoon. Patuloy kang nagiging tapat sa amin. Salamat, O Diyos, sa iyong mga yakap. Sa mga oras na ito, Panginoon, yakapin mo kami, Panginoon. Huwag mo kami hayaan bumitaw, Panginoon. Kami ay maglilingkod sa iyo. Sa iyong tawag, O Diyos. Ikaw ay aming paglilingkuran. Ikaw ay aming sasambahin. Ikaw ay aming pupurihin. Oh, Jesus! Ikaw ang madakila sa aming mga buhay. Oh, Jesus! Sa iyong yakap kami ay hindi nabibitaw. Sa mga gawin natin. Sa iyong yakap, kami hindi nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ang puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di na bibitaw. Sa iyong tawag, laman ang puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Oh, Jesus. Hallelujah! Sa iyo lamang po ang mataas ng papuri at pagsamba at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat ay nagsabi ng Amen! Hallelujah! Praise God. Praise God! Hallelujah. Good morning po sa mga bagong dating na po. Good morning po sa ating lahat. Bago po ba? May bago po ba? Dalawa? Pwede po na po dito sa harapan po para mapakilala po tayo. Praise God! Praise the Lord! May bago po tayo.
yung name nila, saan dito sa Hong Kong, at saan sa Pilipinas. Hello po, good morning po sa ating lahat. Ako po si Glenda. Hi, Glenda. Bali, dito po ako ngayon sa Olympic po ako. Tapos taga-La Union po ako. Thank you po sa pag-invite. Si Rosemary po ang nag-invite. Hello po, good morning po sa ating lahat. Ako po si Jerica Boton. Dito po ako sa Shikitni, pero from Pangasinan po ako, Alaminos. Hello po, good morning po sa ating lahat. Ako po si Abby from Apple Stable din sa Hong Kong and from Isabela po. Salamat. Dito lang po kayo para mag-pray po kayo dito. Ikintas natin kamay natin sa kanila. O Diyos, Amang sa langit, nagpapasalamat po kami, Ama, sapagkat ngayong umaga ay nakasama namin ang mga kapatid namin, O Diyos. Salamat sapagkat ang kanilang oras panahon ay ibinibigay niya sa inyo, Panginoon, upang ikaw ay aming mapurihan, masamba sa umagang ito. Patuloy mo palayan kanilang buhay at maging ang kanilang pagmalagi dito sa Hong Kong, O Diyos. Patuloy mo i-bless ang kanilang amo, patuloy mo na i-bless ang work nila, Panginoon, na kung saan ay pinagkaloob mo sa kanila. At lalo mo silang, Panginoong, pagpalain sa lahat ng bagay, lalong-lalo na, O Diyos, sa espiritual. Ginagawa, Diyos, na patuloy mo silang hipuin at patuloy ka na magpakilala sa buhay nila, Panginoon. Salamat po sa inyong gagawin sa kanila, Panginoong Diyos, at naniwala kami, Panginoong Diyos, na mula sa araw na ito, ikaw na po ang kikilos sa buhay po nila, Panginoon. At dalangin namin na hindi lang ito, Panginoong Diyos, ang araw nito na makasama namin sila, Panginoon. Kundi lagi namin sila makasama sa pagpupuri sa inyo at pagsamba sa inyo, Panginoon. Salamat ng marami sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Praise the Lord. Ito, pati natin sila. Yes, welcome po. Welcome. Welcome you with the love of the Father. We welcome you with the love of Christ. We welcome you with the Holy Spirit. That you're here today. We welcome you in our life, Christian Church. We welcome you with the love of the Father. We welcome you with the love of Christ. We welcome you with the Holy Spirit. We are glad that you're here today. We welcome you in a life, Christian Church. We welcome you in a life, Christian Church. We welcome you in a life, Christian Church. Woo! Welcome po ulit sa ating mga baguhan ngayon. Salamat sa inyong buhay. Salamat sa oras ng pagpunta dito. At nainiwala kami na hindi lang ito yung unang pagpunta nyo dito. Marami pang mga araw, Saturday or Sunday dito kayo. And ito na, inaantay natin sa lahat. Ako na ba kayo? Ako na ba? Ay, may announcement po pala tayo. Announcement po pala tayo bago tayo pumunta sa inaantay natin part of the service for today. So, ang announcement po is July 1. Welcome po ang lahat for the 5th anniversary of Saturday Ministry. And hope makakadalo po ang lahat dahil may program na masaya mangyayari po. And sa hapon po merong, ano yun, Mami? Yung sa hapon? Conference. Afternoon may conference po. And October 1, Lulong anniversary.
anniversary din po. So, welcome po ang lahat sa mga anniversaries na mga ganun. Maraming salamat po sa inyo lahat. At ngayon po ay, ito na inaantay natin. Yung ba, ito yung bless na bless tayo kasi natagdagan yung mga pastors natin na mag-share. Hindi po ba? Kaya yung first time natin marinig siya mag sa atin sa ating ministry. So, pwede po ba tayo tumayo para i-welcome po natin ang ating as a newly installed pastor. Amen. Praise God. Para akong habang dapat lamang po kami ay lumago, Panginoon, sa inyong tinuturo sa amin, Lord God. Kailangan namin ang true, mamunga, Lord God. Pagkat ito ang tamang pagkakalikhan sa amin, Lord God. Lord, salamat po, Panginoon. Kayo ang may taas, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Sound check, sound check. Okay na po. Yun. Salamat po sa ating Panginoon dahil binigyan po tayo ng chance na makapagbahagi ng salita ng Panginoon sa umagang ito. At ito po ang matindi niyan, bakit napatapat pa ako sa Father's Day? Sabi ko, Lord, paano yun? Nandun si Pastor Rodel, nandun ang mga aking mga senior pastor, nandun din. Sabi ko, Lord, kinakabahan ako. Anong ipapangaral ko sa kanila? Sabi ng Lord sa akin, anak, hindi naman ikaw mangangaral eh. Ang salita ng Diyos ang magsasalita sa bawat isa sa atin. Amen po ba? So, ang text po natin ay makikita po natin sa Proverbs 22 verse 6. Sige, atin pong Uy, ayaw gumana. Ayun, okay. So, sabi po dito, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. And when he is old like me, so parang, ang bilis ng panahon, di ba? Nung kanina nag-uusap lang kami ni Pastor Rodel na nagkakilala kami year 2008. Masyado pa kaming mga totoy noon. Kung baka titingnan mo, napakapayat pa na namin. Ngayon, puro may mga bilbil na, tapos may uban na. Alam nyo, dumating ako sa point na ang bilis ng panahon talaga. Na andito na may mga anak na ako. Minsan maiisip ko, pagising ko na umaga, parang, tatay na ba talaga ako? Alam niyo, dumadating po ako sa point na ganon dahil sa bilis ng panahon. Pero kung sa bilis ng panahon na yon, wala pa rin tayong gagawin, anong mangyayari sa atin? So parang nabuhay lang tayo sa walang kabuluhan, di ba? So, next makikita po natin. Gumagana ba? So, kalinaw naman po yung ating audio. Kalinaw naman po. So, bumalik po tayo doon sa pinag-uusapan pa lang po namin ni Pastor Rodel kanina.
Kami nila, Pastor Ronald, napakabata pa namin nung kami magkakasama. Ngayon, nakikita na namin ang sarili namin na nagkaroon ng balbas, nagkaroon ng uban. Bakit gano'n? Sobrang bilis ng panahon talaga na hindi mo na mamalayan kung ano gumagana. Ayun. Sabi dito sa introduction, training a child is viewed as one of the most vital responsibilities as a parent has. Sabi doon. As all we know that the family is our first ministry. It ensures that those closest to you receive your best energy, discipleship, and care before your time is given to a broader community or church service. So, laging una po ang ating pamilya dahil yan yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Naisip ko yung mga anak ko, may mga panahon na masyado tayong nabibisi sa trabaho. Kaya hanga po ako sa inyo, sa mga OFW sa totoo lang. Isipin niyo po, iniwan niyo po ang inyong mga anak, alang-alang sa ikabubuhay nila. Alam niyo, napakatinding sakripisyo niyan. Paano niyo ngayon mababantayan ang inyong anak? Ngayong nandito kayo sa ibang bansa. Alam niyo, advantage na nga lang ngayon na mayroon tayong messenger. Alam niyo, be thankful. Kasi sa ng panahon, yung technology, nag-upgrade din. Kaya, sooner or later, baka yung messenger mas upgraded na. Lilitaw na lang sa phone yung mga anak nyo. Oh, holographic na siya. Hologram na. Kaya alam nyo, sa totoo lang, saludo ako sa inyo, mga kapatid namin sa Panginoon na ginagawa nyo yung ministry. Alam nyo, ministry pa rin yan eh. Yung pagtsatsaga nyo, pagsisikap para sa pamilya, ministry din po yan. Kaya po, pagpalain po tayo ng Panginoon. And then next. Ayun. Sabi dito, God's Word should be our root, our foundation, and our strength, so that we may be firm and grow in our faith. Tayo po ba ay nag-grow? Sabi nung iba, Amen. Gano kaya tayo? Parang na-imagine ko, yung sa picture na yan, baka mamaya tumanda tayo ng tumanda, bansot pa rin tayo. Huwag niyong tularan yung height ko, ha? Dapat yan, yung nakikita natin sa picture, habang tumatagal, lumalaki hanggang sa magbunga. Ganon tayo nilikha ng Diyos. Yun ngang yung ubas, di ba? Pagka hindi namunga, natuyo na lang yung sanga. Anong gagawin doon sa sanga na natuyo? Ikakat siya, di ba? Tapos, napakagandang panggatong. Hindi, totoo. Kasi sinabi ng Biblia, aanin mo yung tuyong sanga, di ba? Hindi, sunugin mo, panggatong na. Ibig sabihin, yun na yung judgment. Kaya wag nating hintayin na tayo tuyong-tuyo na bago tayo maglingkod sa Panginoon. Na-imagine ko pa nga lang ito, nag-uusap kami ni Pastor Rodel kanina umaga. Ang bilis Naglalakad lang kami noon papuntang immigration. Nandun ako sa situation na parang hinang-hina na ako, nadi-discourage na ako. Lord, tinawag niyo po talaga ako dito sa Hong Kong or uuwi na lang ako sa Pinas. Tapos biglang bumunot ng pera si Pastor Rodel noon. Anak, kailangan mo yan. Alam niyo, sa simpleng yon, hindi ko pa rin malilimutan hanggang ngayon na sabi ko, Lord, salamat, nagkaroon ako ng tatay in spirit. Spiritual father. I'm really blessed. So, we have 8 lessons for raising a wise generation.
next po is makikita po natin, which stage are you now? Ayan, yan ang question. Yan ang question. Si Baby Jace, naandun na siya sa toddler. Nandun na siya sa toddler, di ba? 1 to 3 years. Siya, nandun na siya sa child. Si Brother JC, saan na ba si Brother JC? Nandun na siya sa adult. Ibig sabihin, malapit na rin siya mag-asawa. Ano? Excited ba kayong makitang magpapamilya na din ang ating kapatid? Kaya, we are raised. Nasa adult na po. And then next is middle age, yung 40 to 60 something, 64. Wala niyo po, nasa na po ba ako dyan? Ang alam ko, nandun pa lang ako sa 4 to 12 years old eh. So, nandun po ako sa middle age na. So, nasa midlife crisis na pala ako, hindi ko alam. Pero, alam nyo, ito lang napansin ko, pag ikaw ay nasa kamay ng Lord, nasa kalooban niya, yung mga midlife crisis na yan, hindi basta tatama sa'yo. Kung tumama man sa'yo, merong banal na spirito na mag-aalalay sa'yo. Kaya kakayanin natin. Alam niyo po ba yung midlife crisis? Sino nakakaalam dito ng midlife crisis? Hello? Aba, parang nagsasalita pala ako doon sa mga teenager. Ang midlife crisis po, ito yung stage na yung mga hormones natin, nagbabago-bago na. Andiyan po si doktora, pwede niya i-explain yan pagka, tanungin niya na, ano po ba yung midlife crisis? So, nandiyan na yung magiging toyoin ka. Nandiyan na yung, ano po? Ayun! Yung mga daingin dyan. Ang toyo. Yan na, nandiyan na yung magiging sumpungin ka. Naku. Lalo-lalo na sa mga mag-asawa, di ba? Konting usapan lang, mamaya magkagalit na. Mamaya nagsisigawan na. Alam nyo, naandyan din kami sa stage na yan, pero to God be the glory po. Kasi, Lord, hinihiling ko sa inyo yung protection nyo sa aming marriage. Kasi, kung hindi natin i-ask yun, yung sarili lang natin, imposible. Imposible na malampasan natin yung mga pagsubok na yan. Eto po meron pa, yung susunod, elderly. Wala akong pinapatamaan dito. Lahat tayo dadaan doon. Nandun pa lang si... Nasa teenage pa lang si Ninong at saka si Ninang. Tsaka si Pastora Grace, tahimik doon sa sulok eh. Kaya sabi dito, manage your time wisely. Alam niyo, yung pagtingin ko pa lang dyan sa picture ko, nandito na ako sa stage na to Nasa, na ako, middle age na ako. Just imagine, napakabilis po ng panahon. Ang kami noon, lampayatot pa. Ngayon, botyogi na. Mabilog na. Kaya, grabe po talaga ang panahon kung hindi po natin i-manage yung ating time. Ayaw po talaga. Then, teach your children. Ito yung unang lesson. Teach your children to fear God. Ano po ba pagkaunawa natin sa fear the Lord? Baka kasi ibang pagkaunawa po natin. Ito po, sabi dito sa Proverbs 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction.
Next. For the unbeliever, yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, yung wala pang relasyon, the fear of God is the fear of judgment. Yan yung pagkakaunawa nila. Parang God and eternal death. Parang yung pagkakaunawa nila na takot sila sa judgment at kamatayan, which is eternal separation from God. Yan po yung meaning ng death doon. Separation. So parang tayo, physical na katawan. Pag tayo wala na dito sa mundo, hihiwalay yung ating kaluluwa. Yun po yung separation na sinasabi. Di bali nang doon sa physical lang tayo namatay, wag lang doon sa spirit, di ba? Dahil yung spirit, yun yung totoo nating magiging buhay sa langit, kasama ang ating Panginoon. And then next, so for the believer, the fear of God is something much different. The believer's fear is reverence of God. Makikita po natin yan sa Hebrews 12, verse 28 to 29. Yan nung makikita natin doon yung may gratitude, may reverence, and awe. Kaya po tayo, niisip natin yung gratitude at reverence dahil alam natin ang lahat ay galing sa Diyos. Yan po yung fear na tinutukoy dyan. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. May naiintindihan po ba natin yung wisdom? Sino po nakakaintindi ng wisdom dito? Amen lang ng amen. So wisdom means, parang, bigyan ko na lang kayo ng example para mas maunawaan po natin. So parang, halimbawa, you're a doctor. You are a doctor. Tapos, minsan, makikita mo siya, nagyoyosi. Halimbawa, nagyoyosi. Ang doktor ay kilala natin bilang manggagamot, di ba? Nagbibigay ng mga gamot, ng mga vitamins para tayo maging malusog, di ba? Pero makikita mo siya, nagyoyosi, nagsisigarilyo. Ang effect po ba ng sigarilyo ay maganda sa ating katawan? Alam natin yan, generally accepted, di ba? Hindi po maganda ang bisyo sa ating katawan. Yun po yung ibig sabihin nun. Maaring siya ay knowledgeable, pero lack of wisdom. Magkaiba po kasi yun eh. Puno ka ng knowledge, pero wala kang wisdom and understanding. Mahirap yun. Kaya ang wisdom, ibinigay ni Lord, hindi lahat ng matatalinong tao ay may wisdom. Tingnan mo ang hiningi ni King Solomon, yung wisdom. Wala siyang hiningin kahit anong kayamanan kay Lord. Sabi ni Lord, ibibigay niya. Pero ang hiniling niya, Lord, bigyan niyo ako ng wisdom. Dahil doon sa wisdom na yon, halimbawa, ikaw ay OFW. Sa Pilipinas, ang buhay natin, naghihikahos. Ang hirap ng buhay sa Pinas. Lalo pa ngayon, grabe ang mga nangyayari nakaka-discourage talaga sa Pilipinas kung madadala ka sa mga news. Sa sobrang hirap ng buhay mo, lahat, sisikapin mong pasukin, di ba? Yun po yung sinasabing wisdom doon. Binigyan ka ng wisdom ni Lord para gumawa ng paraan. Hindi palaging lagi tayo mahirap. Kasi kung pinanganak tayo mahirap at mamamatay din tayo mahirap, parang may mali, di ba? Pinanganak akong, para sasabihin mo, pinanganak akong ganito eh. Dito na ako mamamatay. Anong wisdom po doon? Wala, di ba? So kung pinanganak tayo mahirap at wala tayong ginawa para umunlad, na kanino ang problema? Nasa atin, di ba? So ibig sabihin, hindi mo ginamit yung wisdom na ibinigay sa iyo ni Lord.
Kaya tingnan mo, yung mga mayayaman na galing dati sa hirap, alam nila kung paano nila i-manage yung wealth. Ganon din po tayo. Bibigyan tayo ng wisdom ni Lord to manage it. And then, next is, guard your heart and mind. Next po. Sabi dito sa Philippians 4 verse 6, don't be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. 7, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and mind in Christ Jesus. So, kailangan din po pala nating bantayan ang ating isip. Sabi, guard your heart and mind. Kasi kung hindi natin ituturo sa mga anak natin yan, marami pong nagpapakamatay sa panahon ngayon. Pansinin niyo po, kailan lang, di ba, may nagpakamatay, nanay, na-depress siguro or stress, di natin alam kung ano nangyayari. Pagka uwi ng anak sa bahay, ganun din ang ginawa. Nagpakamatay din. Kailan lang po yun? Di ba? Kailan lang, nito lang yun eh. Kung hindi po natin i-guard yung heart and mind natin, na tinuruan tayo ng Panginoon, yan po mangyayari sa atin. Or hindi kaya mababaliw tayo, o mawawala na lang tayo dito sa mundo. Ganun lang kasimple po yun. Next slide po. Medyo bibilisan po natin kasi marami po yan. 8 yan eh. Ito po, third is, obey your parents. Pagka mga bata, tuturuan mo silang mag-obey. Habang bata pa lang sila. Kasi pag yan, lumaki na at tumanda nang hindi mo natuturuan kung ano yung kinalakihan nila, gano'n na sila. Kaya pansin nyo, sa mga, lalo na noon naglalakad ako dati sa Caloocan, yung mga kalye dyan na napakaliliit, tapos puro squatters area. May nakita ko nag-aaway, 2 bata, kaedad pa lang ni Jace yata or ni Sean. Nag-aaway silang 2. Tapos yung isa, sumigaw, nagmura. PI! Talaga sobrang lutong. Tapos, gulat ako sa sinabi ng tatay, oh, ang galing na anak ko, nakakapagmura na. So, paano tayo makakapag-raise ng wise generation kung gano'n ang gagawin natin sa mga anak natin? Di ba? Gulat ako talaga. Sabi ko, talagang ang utak na wala sa Diyos, ibang-iba. Talagang sisirain niya yung future ng mga bata. Kaya etong mga gantong klase ng mga magulang, sila yung mga hindi na-i-prepare ng kanilang mga magulang. Basta na lang siguro nakabuntis, pinanganak siya. Basta na lang gano'n ang nangyari, nadala ng tukso, nagkabunga, tapos hindi nila alam kung paano i-manage yung kanilang nagawa. So yun ang nangyari. Ang daming batang lansangan. Ang daming magnanakaw. Ang matindi nga ngayon eh, magnanakaw pero professional eh. Hindi po tayo nagpapatama dito. Maingat na po tayo, baka mamaya ma-shutdown po yung page natin. We don't want to mention anyone, pero ito po kasi ang sinasabi ng Diyos eh. Kung gusto mong gumanda ang generation or next generation, ngayon pa lang yung mga bata, fokusan mo na. Totoo yan, kasi pinakamaliit na unit tayo ng society, family. Ngayon, kung hindi mo mapofokusan yung family mo, lalabas yan. Kung ano yung makikita ng kapwa niyan, doon sa labas, yun yung gagayahin.
influence yan eh. Kaya nga meron tayong discipleship, godly influence. Discipleship, bata pa lang, yung mga anak ko, tinetrain na namin, anak, mali yan. Anak, eto yung tama. Anak, matakot ka sa ginagawa mong mali. Kasi naandyan pa sila sa stage na you are the authority. At sila ay makikinig pa. Dahil hindi pa nila alam ang gagawin nila eh. They are innocent. Ngayon, sinabi dito, obey your parents. Next. Obey means to follow rules, instructions, or commands. It is about submission to authority. Bigyan natin ng diin to sa mga anak natin. Dahil habang pagtagal na lumalaki sila, pag hindi nila natutunan to, pagsisisihan nila. Next po. Sabi sa Proverbs 1 verse 8, listen, my son, to your father's instruction, and do not ignore your mother's teaching. Napaka-basic lang po na mababasahin po natin sa Proverbs, pero punong-puno po ng wisdom. Alam niyo, itong verse na to, basahin no natin, parang may pare-pareho. As in, nagtataka ko, inubos ko halos yung buong chapter, parang pare-pareho, ba't paulit-ulit? Ibig sabihin po, ganun po ka-importante ang reminder na to, na dapat po nating ipangaral sa ating pamilya, sa ating mga anak. Next po. Medyo bibilisan na po natin. Proverbs 2 verse 1 to 2. My son, if you will receive my words and treasure my commandments within you, to make your ear attentive to wisdom, incline your heart to understanding. Next po. Fourth is be diligent. Ano po ba meaning ng diligent? O sige, Tagalog na nga lang para maintindihan po natin. Turuan po natin ang mga anak ng kasipagan. Next slide po. Sabi dito, go to the ant, you lazy one. Sabi dito, you lazy one. Hindi ko sinasabing kayo na dahil kung nandito kayo sa Hong Kong, ibig sabihin masisipag kayo. Dahil yung mga pakuskus-kuskus dyan, huwag kayong mag-alala, pare-pareho po tayo ng trabaho dito. Nagkukuskus din po kami. Observe its ways, sabi doon, and be wise. Which having no chief officer, walang namumuno sa mga sa mga ants. Walang namumuno, pero alam nila yung gagawin nila. Sabi doon, nagpe-prepare sila ng food in the summer and gathers its provision in the harvest. Alam nilang mag-harvest at siya mag-gather ng harvest. Isipin mo, gano'ng katalino po yung langgam. Pero, mayroon bang brain yung langgam? Minsan nag-iisip ako, yung liit na langgam na yun, may utak kaya ang langgam? At siya, hindi lang po yan, ha? Pagka meron pong calamity, alam din nila yung gagawin nila. Kasi one time, na-observe ko po yan, ang daming langgam doon sa may labas ng pintuan namin. Sobrang daming langgam talaga. Tapos, naglalabasan sila, gumaganon. Tapos, arrange, nasa, parang may formation sila eh, may sinusunod sila eh. Sabi, parang masundalo talaga itong mga ants na to. Alam niya, pagkalabas ho nung mga langgam, biglang lumindol. Sabi ko, paano nila nalaman kaya yon? Maa-amaze ka talaga na totoong nagbigay ng wisdom si Lord. Hindi masasayang yan. Kasi, yan yung, hindi naman, wala naman silang mga gamit na aparatos para malaman na,
Ano kaya yun? Nag-iisip ako dati. Bata pa naman ako nung nag-iisip. Ano kaya sila? May mga aparatos din. May mga ano. Hindi eh. Wala silang ganun eh. Nadidetect nila pag may calamity. Sabi dito, sa 9, how long you will lie down, lazy one? When will you arise from your sleep? Alam niyo, nakakatakot pagka naging tamad na lang tayo. Nang ubod, batugan na lang tayo. Hindi, sinabi doon sloth. Sabi doon, paano ba kumilos ang sloth? Sino nakakita na dito? Yung, kapag gumalaw So, doon inihalintulad ni Lord yung sobrang katamaran ng tao. Kailan tayo kikilos? Siyempre, pag tayo nandito yung amo natin, di ba? Ay, talagang dali-dali yan. Dala-dala yung cellphone. Di ba? Wala si amo. Wala. Ayos. Woo! Sarap ng buhay dito sa Hong Kong. Tapos pagdating ng amo, masusurprise ka. Yung pala, ready na. Nandito na yung panguskos. At sa ang matindi pa noon, nagpapasiklab pa talaga. Kahit hindi na kailangan kuskusin, kukuskusin pa. Pero itong matindi, sino nakakaalam no story na, di ba may paralitiko na dinala si Lord, at dinala yung mga alagad kay Lord, yung binutas pa nila yung bubungan, di ba? Para lang maibaba, di ba? Pero doon, hindi na na-mention kung sino mismo yung nag-ayos ng bubong. Sino yung tao na yon? Pero inayos eh. Mas maganda kung gagawin natin yung mga bagay para sa Diyos. Na kahit na may nakakakita or hindi man tayo nakikita, gagawin natin para sa Panginoon. Alam niyo yung mga paglilinis natin dito, yung pag-aalaga natin mga bata, yung mautos ng amo natin. Ministry din po yan. Ginagawa po natin yan para sa Panginoon. Huwag po natin maliitin yung mga bagay na ginagawa natin. Kasi pag inihandog mo ang isang bagay, kapantay mo rin yung mga nagpe-preach dito sa harap. Pare-pareho po tayo mga servant of God. Natandaan ko lang yung nung ako'y nasa peninsula, may hari kami na napag-servan. Yung king ng Middle East, syempre bawal i-mention kung sino siya or ano. Nakita ko yung mga servant niya. Talagang matatakot ka din sa mismong mga servant. Oo, grabe yung authority nila. Talagang naandun ako sa food runner area yung nagpe-prepare ng food. Naandun siya, talagang nakatingin palagi sa akin ganyan. Paano ko i-prepare yung food, kasi ba mamaya nilalagyan ko ng lason, ganyan. Hindi, ganun talaga sila, literal, napaka-strict. Talagang matatakot ka disang. Oh, that's already prepared. Serve it! Talaga sisigawan ka. Hindi naman sila allowed do sa kitchen, pero talagang pumupunta sila sa kitchen. Ganun sila ka-strict. Sabi ko, hindi naman siya ang hari, kala mo naman ako. Hindi, pero alam nyo, hindi ako nagreklama. Sabi ko, okay, because he is a king, we will do our duty para maipakita sa kanya yung best quality of service. Kasi, ganun di ba tayo, di ba? Kapag hari. How much more hari na mahari? Dapat po natin isipin na ginagawa natin yung mga bagay na to para doon sa hari ng mahari. Huwag niyo isipin na ang pinaglilingkuran niyo lang yung mga amo niyo. Ginagawa ninyo ito para sa Diyos.
Alam niyo, magugulat kayo, one day, i-bless ka ni Lord. I-bless tayo ni Lord. Although hindi niya ipinramis na lahat ng mga sumunod sa Kanya ay payayamanin niya, pero alam niyo, may promise siya na, He will never leave you nor forsake you. Hindi tayo dito mag-sugarcoat na lahat ng mga naglilingkod sa Diyos ay magiging bilyonaryo, magiging mayaman. Hindi po tayo ganun eh. Ang ipinapangaral po natin dito, kung ano yung totoo at dapat natin ipangaral, mahirap pong mag-false stitch dito na lahat tayo magiging bilyonaryo. Although, given naman po yun, kapag binless mo si Lord, mabless din tayo. Ganun lang kasimple yun. Hindi natin kailangan habulin yung pera. Ang habulin natin, yung nagbibigay mismo ng blessing sa atin. Ba't tayo napupunta sa blessing? Next nga pa. Lipat na. Ano ba yan? Select your companions. Kayo ba, pinili nyo ba talaga yung mga kasama nyo yan? Sure ba kayo dyan? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, teka, ba't kita isinama dito? Isinama po tayo dito dahil para makilala natin ang Diyos. Magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Next slide po. So, ang mga bata po, madali pa silang i-deceive. Madali silang i-brainwash. Ganun po kabilis ma-brainwash ang mga bata. Kaya sabi dito, do not be deceived. Bad company corrupts good morals. Bad company corrupts good morals. Kahit pa anong bait ng anak mo nung iniwan mo sa Pilipinas at mapabarkada yan sa mga alagad ni Satanas, anong i-expect mo? Pagbalik mo ng Pinas, napakatigas ng ulo, hindi na nakikinig sa'yo. Sumasagot pa. Natandaan niyo yung kanta ni Freddy Aguilar? Nang isilang ka. Tapos, tayo feel natin yung kanta, umiiyak pa tayo sa gil. Pero alam nyo, para hindi po natin maranasan yung ganon, bantayan natin ang ating mga anak through prayers. Kasi hindi naman natin mababantayan na literal na nandyan yung anak natin di ba? Lagi nating isama sa panalangin ng ating pamilya. Babakuran natin sila ng panalangin, proteksyon. Alam niyo, may isang bata, ewan ko kung lola niya na lang ang kasama niya or yung tiyahin niya. Lagi siyang tinuturuan kung paano manalangin. Yung batang yun, tinuruan siya ng panalangin ng lola niya. Mula talaga sa sanggol, laging inaawitan pa niya ng mga hymnals, mga ganon. Dumating yung point na may ilang taon na nga pala yung bata, yung kinidnap. 5 years old ba? 5 years old, kinidnap yung bata. Alam niya ang kumidnap, magrupo ng satanista. Yung, alam mo yung naghahandog ng bata, yung kukunin yung puso, papatayin talaga nila doon. Eh di, naandyan na yung bata, nakuha na nila. Tapos, yung bata, pray ng pray. As in, pray. Yung mga satanista, parang hindi sila makali. Papalapit pa lang doon sa bata. Parang, ano ba itong nakuha natin ito? Irritable sila. And then yung chief priest, eto na, dumating.
O, ihandog na tong batang to. Tapos nung pagdating, mali kayo, kinuha. Kasi nasense agad nung chief priest na ito ay mananampalataya itong batang to. Warrior to, nagpe-pray to eh. Alam nyo, papalapit pa lang, grabe na yung bigat na nararamdaman ng chief priest. At ito pa matindi. Parang nagkaroon ng sakit yata yung mismong mga kumuha doon sa bata. Nabulag yung yung mata. Nabulag mismo, binulag ng Diyos talaga. At saka ito, nakita nila, parang napapalibutan siya ng ng apoy na hindi sila makalapit. Tapos, sabi ng chief priest, dahil sa nakita niya yung presensya ng Diyos, itapon, nyo na yan, alisin nyo na yan dito. So, after 3 days or 5 days ba yun? 3 days, nakauwi yung bata sa bahay. Siya dapat yung ihahandog. Isipin niyo yun, yung magiging parang, yung, kumbaga noon, yung sacrifice, yung lamb. Yun, hindi, tao, bata. Alam niyo, matindi nun, yung mga kumuha doon sa bata, may mga naligtas din doon. Nakilala nila ang Diyos. Kaya sabi dito, bata pa lang, huwag na nating hayaan yung mga bata na ma-deceive or mahikayat ng masamang mga kabataan. At nakakatakot doon, yung mismong mga satanista, may mga pinatay si Lord talaga. Meron nagkasakit. Ganun po katindi ang presensya ng Diyos. And the next slide po. My son, if sinner entice you, do not consent. If they say, come with us, let us lie in wait for blood. Let's ambush the innocent without cause. Yan ang mga iiwasan natin. Yan ang yan ang maituturo natin sa mga bata na iwasan yung mga masasamang influence na yan. Kasi sa totoo lang, may kakilala ko, napakabait ha. As in, elementary kami magkakasama. Nabalitaan ko, nasa loob na ng preso. Ano na siya, convicted siya doon, nakapatay. Napakabait to nun. As in, kakumpare ko pa nung bata pa kami. Kaya pala hindi ko na siya nakikita nung umuwi ng probinsya namin. Hindi ko na nakikita sa yung pala nakakulong na. Ganun po katindi si Satanas na lilinlangin niya ang mga bata. Dahil alam niya yun yung susunod na generation eh. Pagka nabigo tayo sa next generation, tagumpay siya, di ba? Kaya ngayon pa lang yung mga anak ko, yung mga anak namin ni Pastora, talagang sabi na, Lord, tulungan niyo po kami maging matyaga na magbantay sa mga bata. Next po. As a parent, you have to select and help them learn to select God-fearing companions. Meron tayong part doon kasi mga bata pa yan eh. Hindi pa nila alam ang ginagawa nila. Kaya talagang ang barkadahin mo, anak, yung mga yung mga may takot kay Lord, yung mga naandyan sa church. Pero although hindi lahat na nasa church is talagang aminado tayo dyan. Ako, sa totoo lang, anak po kami ng pastor, pero nakaranas pa rin kami ng matinding mga kalokohan dito sa mundo. Naandyan kasi yung influence eh. Yung mga tsuhin, yung mga kabarkada mo, talagang minsan yayayain ka pa. Tara, doon tayo, shot tayo doon. Alam ni Pastorin naman yan, kaya bago kami mag-asawa, inamin ko sa kanya yung mga Pasko na.
Wala na po yun. Wala na yun. Kaya talagang may malaki po yung part natin bilang mga parents sa future ng ating mga anak. Okay, bilisan po natin. Next. 6, control your body. Sabi dito, next po, to rescue from the strange woman who flatters with her words. And literally, avoid lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Yan po yung tinutukoy dyan sa Proverbs na yan. Actually, napakahaba po niya, parang paulit-ulit. Iwasan mo yung mga babae, iwasan mo yung mga bisyo, iwasan mo sin lahat na andun po, kumpleto yan. Kaya huwag niyo pong kalimutan na basahin ang Proverbs. Next slide po. Sabi dito, enjoy your husband and wife. Enjoy your wife and husband. Baka mamaya, ang ini-enjoy nyo, ibang tao na pala. Pero totoo yan. Sa mga nalalayo sa pamilya, ang tindi ng temptation. Mag-ingat po tayo dyan. Kasi ang dulot po niyan ay kapahamakan. Next slide po. Hindi ko na po masyadong elaborate sa inyo. Maganda po mabasa po natin yan, yung mga Proverbs. Alam niyo, wisdom yan from God. Sabi dito, drink water from your own cistern and fresh water from your own well. Parang nagsasalamin to na sarili mo yon, pagmamayari mo yon, yung asawa mo. I-enjoy mo yon. Sabi dito sa 18, let your fountain be blessed and rejoice in the wife of your youth. Kumbaga, ang i-enjoy natin, yung sarili nating asawa, yun ang ituro natin sa ating mga anak. Ngayon, grabe yung mga influensya na nasa TV. Mapapanood natin, magkumare. May anak na binata yung kumare niya. Tapos, tinetempt niya pa yung bata. Isipin mo yun. Ang mga itinuturo na mundo, yung mga against sa Biblia, isipin niyo yun. Di ba? Parang, kumbaga, may kumare ka. Tapos yung kumare mo, tutuksoin yung anak mo. Saan ka nakakita ng mga ganong moral lesson sa TV? Sa mga telenovela din sa bansa natin. Imagine mo naman yon. Napakarami pong mga palabas ngayon na lumalabas para sirain yung moral ng mga bata. Ganun po katindi ngayon ang impluwensya. Hindi lang sa telenovela, kundi sa mga internet, sa lahat bukas eh. Kaya kung hindi po natin sila babantayan, yari po talaga. Si Satanas ang makikinabang dyan. Next slide po. Then, watch your words. Mga bata pa lang yan, itatrain mo na sana kung anong tama at mali. Anong masamang sabihin at ang mabuting sabihin. Yung mouth, pwedeng magdulot ng buhay. Yung mouth, pwede din magdulot ng kamatayan. Next slide po. The mouth of the righteous is a fountain of life, but the mouth of the wicked conceals violence. Isipin niyo naman po yan. Pwede palang bumuhay ang salita. Pwede din pumatay. Saan tayo dyan? Pag galit ho kayo doon sa kapitbahay niyo, huwag niyo namang i-wish na mamatay. Pag galit ho kayo doon sa kapitbahay niyo, ipag-pray niyo siya na makakilala sa Panginoon. Dahil walang imposible po dyan. Alam niyo, may mga kapitbahay kami noon na talagang galit sa amin na hindi namin alam kung bakit galit. Ngayon, nag-start kami ng prayer. Lord, sana itong kapitbahay na makakilala sa inyo. Alam nyo, ngayon in good terms na kami. Nagbabatian kami. Oh, good morning po. Samantalang nun, titingin pa lang sa'yo, galit na eh. Tingin pa lang, galit na. Alam mo, paano mo pababatiin? Di ba? Pero ngayon, alam nyo, ipapakita ni Lord kung gaano siya makapangyarihan.
And then next po, sabi dito, honor your father and mother. Next slide po. Basahin po natin. Honor means to show high respect, esteem, and value. Sabi doon sa obey means to follow rules, instructions, or commandments, or commands. It is about submission to authority. Ano po yung itinuturo natin pag mga edad pa lang ni Sean, ni Jace, mga bata pa lang? Ano po yung itinuturo natin sa kanila? Both po, di ba? Pareho yan. Pero mas focus tayo sa obedience, di ba? Kasi hindi pa nila alam yung gagawin nila. Kaya ikaw mismo ang mag-guide sa kanila ng tama. Paano yun kung ang mamagulang alam niyo na, paano ang magulang masama? Walang takot sa Diyos. Ano ituturo niya sa mga bata? Wala, di ba? So, mapalad na lang ang mga bata at lumaki at tumanda na makakakilala pa sa Panginoon. Kaya meron tayong evangelism, mission, dahil yun na po ang target natin. Yung mga taong hindi na i-guide ng tama ng mga magulang. So next slide po. Sabi dito, you can honor without obeying. Parang nanahimik lang. Tama po ba? Sabi doon, you can honor without obeying. For example, adults should treat their parents with dignity and respect, even if they no longer live under their authority or follow their specific directives. Tama po ba yan? Kasi may na-experience kami mag-asawa. Ito kasi yung father ko po, yung biological father ko, minsan nagkaroon kami ng mga pagtatalo, ganyan. Kasi nung matanda na si daddy ko, bago ko po siya umuwi kay Lord, parang dumating po sa point na parang gusto niya rin akong kontrolin. Alam niyo yun? For his benefit. Kasi makikita mo, pag tumatanda ang tao, sana siya aasa. Diba? Parang human nature. Mas nanguna yung nature na pang tao kaysa sa spirit. May mga point na parang gusto niya akong, anak, dapat yung i-priority mo din tong family mo dito. Ang sabi doon, di ba, ang unang priority natin is ating family na yung, ano tawag dito, yon yung asawa, anak mo. May mga minsan, lalo na kung ang magulang mo siguro walang takot sa Panginoon, may mga pagtatalo kayo. Anak, magpadala ka dito sa amin sa Pinas. Wala na halos matira sa bulsa mo. Di ba? Sino nakaka-experience dito ng ganon? Di ba? Minsan resibo na nga lang matitira sa'yo Alam niya dapat nasa tama, di ba? May porsyento lang na yung kakayanan mo lang na maitulong sa family. Hindi lahat-lahat sa kanila. Kasi may mga pagkakataon noon, personal, nagkakaroon naman kami ng samaan ng loob dahil sa, ba't naman ganito lang yung naibigay mo sa amin? Ganyan. Di ba parang, parang imbis na maging thankful, parang bakit ganun yung sasabihin? So, minsan, na-experience namin na pwede mo rin palang silang i-honor. Kahit na hindi mo directly ino-obey yung mga sinasabi nila. So, parang sa pagsasalita nila na hindi ka agree, basta tahimik ka lang, nakatungo ka lang doon, nakikinig ka lang sa kanila, respect pa rin.
honor pa rin. I-honor pa rin natin. But doesn't mean na i-obey mo lahat ng sinabi nila. Di ba? Kung hindi naman galing sa Diyos yung sinasabi nila, ba't mo i-obey? O, di ba? Kaya sinabi dito, you can honor without obeying. Pero hindi ko tinuturo dito na huwag kayong mag-obey. Ha? Hindi natin itinuturo na ganon. Pero you can disobey while still honoring. Sabi doon. If an authority figures asks you to do something unethical, illegal, or harmful, you can refuse the command out of moral conviction while still maintaining a respectful demeanor. O, ibig sabihin yon, minamaintain mo yung respect mo sa kanila, yung pag-honor mo sa kanila, pero doesn't mean i-obey mo yung mga mali nilang utos. Katulad niya sa ating gobyerno. Di ba? Although hindi na tayo magsasalita kung sino yon. Di ba? Parang nakakalungkot lang kasi na paano ako mag-o-obey? Ito yung iniuutos sa akin ng... Ingat lang po tayo, hindi na magsasalita. Ito yung gusto niya mangyari. Bakit mo susundin kung against sa prinsipyo ng Panginoon, di ba? Kaya yung matatapang at may panindigan, dapat manindigan. Hindi natin dapat iwanan yung kapatid natin. Okay, next po. Conclusion. Conclusion na po tayo. God's word is not optional. It is essential, sabi doon. It is our nourishment, our root system, our foundation, and our fuel to growth, for growth. Next slide po. Sabi dito, para mas malinaw po sa atin, balikan natin. If you fail to teach your children to fear God, the devil will teach him not to. Oh, sorry. Nalaglag na. Sabi doon, the devil will teach him. Hayaan mo ba yung bata na ang devil ang magturo sa kanya or evil? Next, if you fail to teach your children to guard his mind, the devil will deceive him. If you fail to teach your children obedience, the devil will teach him to disobey. If you fail to teach your children to be diligent, the devil will teach him to become lazy. If you fail to teach your children to choose their companion wisely, the devil will give them bad company. If you fail to teach your children to control their body, the devil will teach him too. If you fail to teach your children to choose their wife or husband wisely, laging may word na wisely, ha? The devil will choose for them and destroy their marriage. And then next, if you fail to teach your children to watch his words, the devil will fill his mouth with lie. So, malinaw po ba yung ating napag-aralan sa umagang ito? Next po. Raising wise generation. So sa atin, nasa ating mga kamay na pinagkatiwala ng Diyos kung paano tayo magre-raise ng wise generation. Amen. Praise God. Tinatawagan po natin si Pastor Rodel para sa karagdagang Sino po ba? Okay, para po i-close yung ating Sige, salamat tayo sa Panginoon. Ikala ko kung ano. Hindi natin yung teaching ni Mag-pray tayo. Pagkirang Diyos, salamat sa buhay ni Pastor Lake. Kami ay nagpapala sa Panginoon sa mensahe.
narinig ngayong umaga. Tunay na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. At ganun din ang iyong mga salita, Panginoon, na ay settled in heaven. Kaya salamat ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello, pwede tayong ating tawagin yung mag-i-exhort sa atin. Wala na akong masabi, dagdag pa. Hindi, salamat tayo sa Panginoon sa mensahe. Kami po ay magpapaalam sa aming pong mga tagapanood sa i-live natin dito po tuwing Sabado. Ganun din sa Linggo. Abangan po natin. Maraming pong salamat sa inyo pong walang sawang pagsubaybay at paghihilig sa salita ng Panginoon at Panginoon. Purihin po ang Panginoon. God bless us all.